Salamat sa inyong cooperation. No? Doon sa ating sinimulan kasi hinati lang muna natin, no? Yung ating ginawa. Yung kalahati ay nangangalahati na. So, ibig sabihin, 1/4 pa lang yan. No? By 2015 tayo na yun, 2016, 2017. Yeah, sa 25th anniversary natin ay pag-pray natin ang ating goal ay matapos yung second floor na yun. Amen! Amen! Amen ba? Amen! Wala kang tao. Amen! Praise God! Salamat sa inyong cooperation. Ganda ng attendance natin ngayon. Amen! Ayaw natin hayaan Diablo gumawa. Kasi pagka ang Diablo gumawa, maraming mawawala dyan. No? Sayang, mapapahamak, mapapariwara. Okay? Ang mga bata natin tinuturuan, paano sila. Kaya nagpa-project tayo para mayroon silang classroom. Amen? Alright, tayo po lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating banal na kasulatan in the book of Colossians. Colossians chapter 1, from verse 12 up to verse 19. Colossians chapter 1, from verse 12 up to verse 19. Basahin natin ito responsibly. Babasahin ko yung verse 12, basahin nyo yung 13, hanggang sa palitan tayo verse 19. Amen. Verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of inheritance of the saints in light. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him we all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it is His Father, that in Him should all fullness dwell. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat dinala mo kami sa lugar na ito upang sama-sama sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin ko po, ikontrol mo po ang sitwasyon, bigyan mo po kami ng lubos na kalayaan sa pagsamba sa iyo, na wala pong anuman distraction, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. At Lord, ilagay mo po sa ayos lahat at itoon sa i-focus ang attention ng bawat anak mo, ang pangangaral ng iyong salita o pakikinig, Panginoon. At control niyo rin po ang mga bata na palakad-lakad. Pagpalain mo po ang oras na ito na pinakabanal at ang iyong salitang mahayag, Panginoon, magdalang pagpapala sa bawat anak mo. Sawatayin mo ang gawa ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. You be seated, please. Now, ang sabi po dito, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in life. Nagpapasalamat tayo sa Ama, sapagkat we are partakers of the inheritance in life. Now, sometimes, noong nakaraang panahon, sabi niya, tayo po ay we have
ng kadiliman. Amen? Bihag ng kadiliman. Ngunit ngayon, inilagay tayo sa kaliwanagan. Praise God, member ka ng church na ito. Hello? And this church is the body of Christ. And Christ Himself is the head. Meaning, He is the boss man of this church. He is the owner of this church. Ha? Hello? Oh, praise God. Bahagi ka ng iglesyang ito. Na sa biyaya ng Panginoon, we are sinner saved by grace. Inipon tayo dito for the sake of His name. For His glory. Ha? For His glory. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat dinala tayo sa isang simbahan na mayroong pong order, mayroong standard, may basihan, the Bible, the written Word of God. Amen ba? Amen. Sapagkat, dati, tayo po ay miyembro ng isang iglesia na tinawag, na bahala ka kung anong gusto mo. Sumamba ka kung gusto mo. Sumunod ka kung gusto mo. Pero dito, ang Diyos ang nasusunod. Amen. Amen? And Christ is the head of His church. So if you hurt the church, you hurt Christ. Hello? Kailangan maintindihan natin ito, mga kapatid na minamahal. Because Christ is the head of this church. Ang sabi po dito, sa verse 18, ito po ang pinakabuod na ating pag-aaralan. He is the head. Christ is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Okay? Siyang dumakila sa simbahang ito. Siyang mag-glorify, siyang maluwalhati, mga kapatid na minamahal, because He is the owner of this church. Amen. He is the owner of this church. And He put the leadership of this church. Hello? Mga kapatid na minamahal, ito po ang ating tandaan na tayo po ay partakers. Ang sabi po dito, partakers po tayo of the inheritance of the saints in life. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya, but you are a chosen generation, a royal priesthood, of holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praise of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. He called us from darkness and He put us into His marvelous light. Dati nabubuhay tayo sa kadiliman, ngayon nabubuhay tayo ngayon sa liwanag. Itinuro sa atin ang prinsipyo ng Bible, walang ibang basihan kundi ang salita ng Diyos. Amen? At walang taong sino man yuyukuan, kundi yuyuko tayo lahat sa Panginoong Kristo at yuyuko tayo, magpapasubmit tayo sa salita ng Diyos. Amen. Okay? Mga kapatid na minamahal, at na ngayon dapat ma-realize natin na tayo po ay part of His body and Christ is the head. Amen. So ito po isang dakilang pribileyo, mga kapatid, na maging member ka ng isang New Testament local church, Bible Baptist Church. Diba? Amen? At dito sa church natin, mayroon pong standard. Mayroon tayong pattern na sinusunod. Mayroon tayong Word of God na hindi na tayo kailangan pang gumawa pa ng ibang pattern. Okay? Because Christ
is the head of this church. Dapat ma-realize natin yan. And you are part of His body. So, pahalagahan natin ang simbahan. Amen? Kasi kung hindi natin pahalagahan ang simbahan, madidisolve yan, paano na yung iba? Pagka ang simbahan nag-i-stagnan, paano na kaya yung iba? And I praise God of this church sapagkat may mga members na mainit sa pananampalataya, mainit na gumagawa sa gawain ng Panginoon, mainit na sumasali sa mga ministries. Hello? Kasi pag sinabing ministry, paglilingkod yan eh. Okay? Paglilingkod yan. Dapat ay aktibo tayo dyan sapagkat part of the body ka. Ano mang part of the body na hindi nagpapangsyon, someday magiging paralyzed yan. Paralyzed. Subukan mong ang kamay mo, nakasakmal yan na 1 taon, baka gusto mong ibuka, hindi mo na yan may bubuka. Hello? Kaya dapat nagpapangsyon yan. Amen. No? So, bawat member dapat magpangsyon. So, nais ko pong gamitin ang salitang, ang phrase na, if I were you. Ilang mensahe kong pinamagatan ko ng ganon. Sa kadahilan ng gusto kong maging memorable sa atin. Amen? If I were you. Naniniwala ba kayo na itong church na ito ay church ng ating Panginoon? Amen. Amen? Sino tayo para hindi mahalin ito? Sino tayo para sirain ito? Sino tayo para pawalan ng halaga ito? If you are a member of this church, if I were you, I will share the responsibility of my church. If I were you, kung ako ikaw, okay, I will share the responsibility of my church by praying for its growth. Amen. Ipapanalangin kong paglago ng iglesia ito sapagkat membro ako sa church na ito. Pag lumagil ito, apektado ako. Amen. Amen? Right. Matutuwa ko pagka ang church ko lumago. Matutuwa ko pagka ang church ko ay naging asensado. Because I am a member of this church. So if I were you, mga kapatid na minamahal, I will share the responsibility of my church by praying for its growth. Okay? Gusto kong lumago. Alam niyo mga kapatid na minamahal, nung dumating kami dito, ang itong Cabiao, third class municipality. Ngayon, na-line up na sa first class. If I'm not mistaken, no? First class. Umasinso, nag-grow. Mayroon ng SM dyan. Amen? Hello? Nag-try ng Jollibee dyan. Dumadami ng mga mayayaman. Dapat kung may mayaman dito sa Cabiao, mga baptist. Amen? Pero huwag naman tayo mag-hold up. Huwag kang nagmamadali yumaman. Hello, amen? Bakit? Ang mga tao na-educate na, mga Kristiyano na-educate na, marunong nang magtrabaho, marunong nang magsisama, marunong nang pahalaga ng edukasyon. Hello? So if I were you, number one, I will share the responsibility of my church by praying for its growth. No? And letter B, by inviting the unchurched to attend. Hello? Pitayin natin yung mga taong sinasabi nilang Baptist o Kristiyano sila, saved sila, pero wala sila sa simbahan. Hindi tayo dapat ang katitisuran ng iba. Hello? Amen? Hindi tayo dapat yung dahilan para ilayo natin ang loob ng iba sa simbahan. Sapagkat ang ating ministry ay para imbitahin, para dalhin dito sa church yung mga Kristiyanong hindi nag-church. You know, ang isang Kristiyano na walang home church ay parang bata na walang pamilya. Hello?
Ang isang Kristiyano na walang church, parang sundalo na walang army. Ang isang Kristiyano na walang home church ay parang estudyante na walang school. So kailangan nila ang simbahan kung sila'y tunay na Kristiyano. Dapat mayroon silang home church. Amen. Mahalaga ang iglesia ng Panginoon. Amen. Amen? Sapagkat ito ang hospital ng ating kaluluwa. Dito tayo itinutuwid. Pagka'y pinapangaral ang salita ng Diyos, sometimes nasasaktan tayo. Pero yun ang gamot natin. Pagka ang pastor nyo, mga minamahal, tinatamaan kayo sa preaching, hindi ko layo ninasaktan kayo. Hello? Sa katunayan yan. Sa akin mo na ang tama yan eh. Bakit ba? Lagi kong inuulit sa inyo eh. Pangalan ko lang yung perfecto. Hello? Bago ko i-preach yan, uuna na akong na-bless. Sapagkat araw-araw, minuto, segundo, ay minumuldi tayo ng Panginoon, nililinis tayo ng Panginoon sa kanyang salita. So dapat hindi tayo hintong mag-grow sa ating pananampalataya. Amen? So if I were you, I will share the responsibility of my church. Okay? And then, mga kapatid na minamahal, by what? By praying for its growth. Letter B, by inviting the unchurched to attend. Kaya po tayo minsan naglalakad yan. Alam niyo yung purpose ng gift natin, pinalagyan ko ng Cabiao Bible Baptist Church. Para kahit pa paano pag dumadaan yung jeep natin at mayroong Kristiyano dyan na wala palang church na inaatinan, nakita na, ay may Bible Baptist pala dito. Hello? Yun ang purpose nun. Hindi para maging showy tayo, ano pa ipapakita natin sa jeep natin. Di ba? Hello? At saka nakikita nila yung dumadaan. Si Joshua lang, no? Diba? Nakikita niyo yung jeep natin. Na-invite dito ni Sir Chris niya. Amen? Sino yung nakausap ko dyan na, yung gumagawa dito, sabi niya, Pastor, yung jeep niyo na lagi kong nakikita ko sa bagong silang. Kasi may kapatid ako dyan. Ay, yung driver namin, nagkaroon nyo. Kung nangusak ang Panginoon sa kanya, pupunta dito sa simbahan. Imbitahin natin. Hello? So, naniniwala ba kayo na ang church na ito, church ng Panginoon? Yes. Kung yes, if I were you, I will share the responsibility of my church. Yung responsibility mo, i-share mo. Makibahagi ka, kapatid, sapagkat membro ka ng katawang ito. Huwag ka pabaya. Amen? Hindi, wala akong pakialam dyan. O kung masaya, kasama ako. Pag malungkot, paano ka? Aalis ka na? Okay, tandaan niyo ito, walang church na laging masaya. Amen? Amen? Minsan may lungkot. Pero sabi ng Bible, makisaya kayo doon sa masasaya, makiiyak kayo doon sa iniyak. Tama. Yes. Tama ba? Sakto. Pero hindi tayo magsasarili. Amen. Amen ba? Hindi tayo magsasarili because you are member of this body. Okay? Hindi pwedeng mag-independent itong kamay ko na hiwalay sa katawan ko. Gumagawa ang kamay ko na nakadugtong sa katawan ko. Amen? At tandaan nyo ito, mga kapatid na minamahal, anumang aksyon na gagawin natin for the glory of God. Amen. Sa ikalalago ng church, hindi para maging stagnan ang simbahan ng Panginoon. Alam niyo maraming simbahan nakakaawa. Bakit? Ang mga miyembro walang pagkakaisa. Hello? Amen. Tama. Pagkakaisa. Diba? Kahit anong dami nyo, kung walang pagkakaisa, walang magagawa yan. Yes. Kahit konti lang tayo, kung magkakasama tayo, magkakaisa tayo, may magagawa tayo. Tama ba? Oo.
hindi dapat magkaroon ng anumang division sa church ng Panginoon. Okay? So if I were you, I will share the responsibility of my church by praying for its growth, by inviting the unchurched to attend. Amen. And by warmly welcoming those who visit us. Okay, marami tayong bisita ngayon, mga kapatid na minamahal. Okay? Ang daming bisita. Sino mag-entertain sa mga yan? Kung nandyan sila ngayon at parang hindi nyo sila pinapansin, hindi na yung babalik mo yan. Amen? I-welcome po natin sila, mga kapatid. Ha? Sapagkat miyembro ka ng church na ito, i-welcome mo yung visitors. Tama ba? Kayong mga bisita po namin, welcome po kayo dito. Dapat mag-invite kung kayo po dito. Hindi kayo ma-out of place dito. Sapagkat nasa tama kayong simbahan. Amen? Oo. Bagamat, minsan may iniisip ko nga, habang nagre-record ako dyan, naririnig yung mga boses. Kasi marami tayong bata. Pero darating ang panahon, may mga classroom po tayo. Ang mga bata na yan, ilalagay natin sila doon sa kaayusan para mas maayos ang ating panambahay. Yeah. Tama ba? Amen. Amen. Mas maayos. Hindi tayo magpa-project ng wala lang. May goal tayo. Kaya kung miyembro ka sa church na ito, huwag yung parang wala kang pakialam. So if I were you, I will share the responsibility of my church. And number 2, hello? Amen. Naniniwala ba kayo na si Christ ang may-ari nito? Amen? Amen. Now, kung siya ang may-ari nito, siya ang head nito, at you are part of His body, mga kapatid na minamahal, if I were you, I will serve the ministry of my church by discovering my gift and talent. I will serve the ministry of my church by discovering my gift and talent. Anong talent mo, kapatid? Okay? Nakita niyo dito yung mga choir members. Talent nila umawit. Kumusta ang talent mo? Baka ginagamit mo yan sa video game. Hello? Kumusta ang talent mo? Baka ginagamit mo yan sa mundo. At inaawit mo, alin kung buhay ko kung wala ka. Aha. Sige. Ha? Oh. Saktong-sakto. Anong gagawin mo? Hello? Amen? Inaawit mo isang linggong pag-ibig. Aha. Tapos sasabihin mo yan, walang forever talaga. Hello? Kapatid na minamahal, kung ako ikaw, sasali ako dito habang open pa ang choir. Nananagapan pa, mga kapatid na minamahal. And praise God, mayroon tayong mga bagong recruit sa choir natin. At syempre, pag membro ka ng choir, may standard. Hello? Amen? Oh, ano sabi ni Brother Ricky? Gaganda ba? Nag-choir. Bakit? Sino gumanda pa lang nung nag-choir? Hindi kayo marunong sumagot. Dati na. Amen? Hello, amen? Oh, may candidate tayong madadagdag sa choir, si Brother Joshua. Amen! Maunahan pa kayo ni Mat dyan eh. Amen? Nakakatuwa. Oo. So, mga kapatid, na minamahal, if I were you, I would serve the ministry of my church by discovering my gift and talent. Alam niyo, kung may gift ka na magturo, anong ginagawa mo? Ha? Amen. Ano bang ginagawa mo? Anong inaantay mo? Darating na ang Panginoon. Ba't hindi mo pagamitin yan? Amen. Ha?
kapatid na minamahal. Bakit? Kasi binigyan po tayo ng kakayahan. Pag hindi mo yan pinagamit sa Panginoon, useless yan. Mundo ang gagamit sa iyo. Diablo ang gagamit sa iyo. Ha? Sarili mo ang gagamit sa iyo. At alam mo, pag napakagaling mo, ha? Yayabang ka pa. Amen. Pag hindi mo yan pinapagamit sa Panginoon. Amen? Pag may umawit dito na medyo sumint lang, sasabihin mo, mas magaling ako dyan eh. At least, ginagamit siya ng Panginoon. Ikaw, hindi mo magamit siya. Ha? Hello, amen? Oh. Di ba? Mga kapatid na minamahal, paggamit mo yung talent mo. Okay? Kung may talent kang umawit, paggamit mo sa Panginoon. Kung may talent kang magturo, paggamit mo sa Panginoon. Amen. May talent kang sumayaw. Kalimutan mo yun. Ha? Oo. Ha? Mga kapatid na minamahal, I will serve the ministry of my church by discovering my gift and talent. Wala namang walang talent sa inyo eh. Amen. Oo. O talent, mag-drive. Hindi mag-drive ka. Di pastor, mahirap namang mag-drive na walang vehicle. Okay? Pwede mag-drive, walang lisensya. Pero yung mag-drive ka, walang sasakyan, mahirap yata yun. Okay? Siyempre, may mga sasakyan tayo at bibili pa tayo. Amen. Alam, amen? Oh. Kung may doon tayong 10 tricycle, sinisigurado ko sa inyo kung puno tayo dito. Mag-ayos na yung taas, maalis natin yan. Oh. Mas marami ang babae, palit ng lugar. Dito yung mga babae sa kaliwa. Yung mga lalaki sa kanan. Hoy, ba't nasa kanan tayo? Mga lalaki. Okay? Sa kaliwa, yung mga babae. Tapos sasabihin sa kaliwa. Mapasa purgatorio kayo. Okay? Sasabihin natin sa mga nasa kaliwa, magaganda kayo. Amen? Alright, mga kapatid, I will serve the ministry of my church by discovering my gift and talent, by being equipped to serve my pastor. Walang nag-amen. Amen. Alam niyo, parang ayaw ko ituro ito eh, dahil patungkol sa akin eh. Pero ang church, inilagay na mamuno ang pastor. Amen. At para maging magaan ang trabaho ng pastor, dapat nakaback up ka sa pastor. Hello? Amen? Kaya bumibigat ang trabaho ng pastor pagka ang miyembro hindi sumusunod sa pastor. Amen. Now, ito ang ganda nyo, mga kapatid. Bilang pastor nyo, tutulungan ko kayo sa lahat ng kahinaan nyo. Ipapanalangin ko kayo sa lahat ng kahinaan nyo. Huwag nyo lang akong suwagin. Pag sinuwag nyo ako, kambing kayo. Hello? Amen? Kasi kambing lang nanuluwag. At pag sinuwag mo ako, maghiwalay tayo. Amen. Hindi na kita matutulungan. Amen. Now, anong sabi ng Hebrew chapter 13? Look at this, mga kapatid. Hebrew chapter 13. Okay? Verse 17. Obey them that have the rules over you and submit yourself, for they watch for your soul. Binabantayan ang inyong kaluluwa, and they that must give account, that they may do it with what? That they may do it with joy. With joy. And not with grief. Sabi niya, for that is unprofitable for you. Alam niyo, pagka napapatuwa niyo ang pastor niyo, gumagaan ang trabaho, gumaganda ang gawain, nababantayan ko kayo sa panalangin,
pinoproteksyon man tayo ng Panginoon. Ang church mayroong unity. Ang church lalago. Amen. Hello? Alam niyo, maraming church ngayon stagnant. Walang paglago. Ha? Walang paglago. Bakit? Ang mga miyembro hindi nakikipag-cooperate. Oh. Amen. Amen. So if I were you, I will serve the ministry of my church. Okay? Mga kapatid na minamahal, by discovering my gift and talent. Kaya binigyan po tayo ng talent para i-back up ang pastor. Amen. Siyempre, ang pastor, andyan lahat yan. Kaya tinuturo ko doon sa pastoral namin. Pastor, dapat maraming gift yan. Okay? Gift of preaching, gift of teaching, gift of singing. Ha? Amen. Oh. Kaya, pag nag-pastor, educator ka, pastor ka, janitor ka, lahat eh. Yan sabi ko, I am the door. Nung ako'y nag-umpisa, nagawain dito sa Santa Rita, I am the door. I am the pastor. I am the educator. I am the janitor. Therefore, I am the door. Eh ngayon, nandiyan na kayo. Hello? Pero siyempre, maglalagay ako ng teacher, maglalagay ako ng mga tao sa ministry, yung katiwa-tiwala. Yung hindi sasalaunain ang gawain ng Panginoon. Bakit? Gawain ito ng Diyos. Amen. Hello? Amen? Amen. So I will serve the ministry of my church by discovering my gift and talent, by being equipped to serve my pastor, to serve your pastor. Alam niyo, pagka may mga member na nagsasabi, Pastor, nakaback up ako sa iyo. Amen. Praise the Lord, Pastor! Lumalakas ang loob ng pastor. Ha? Lalong sumisipag ang pastor. I-empower ang pastor ng Panginoon. Hello? Amen. And by developing a servant heart. By developing a servant heart. So if I were you, I will serve the ministry of my church by developing a servant heart. Okay? Binigyan ka ng kakayahan, then serve the Lord with humility. Amen. Yung akala mo, boss ka, darating ka dito, kahit boss ka sa labas, pagdating mo dito, servant ka. Amen. Hello? Amen. Di ayaw mo humawak ng anuman. Naglilinis yung kasama mo. Hindi ka marunong humawak ng walis. Amen. Pagdating mo dyan, para kang supervisor. Aha. Hindi kailangan dito ang supervisor. Kailangan dito ay servant. Amen. Ay, ako pinakamalaking ibinibigay eh. Kabawiin ng Panginoon yan sa iyo. Amen. Hello? Walang boss dito. Ang boss natin dito si Jesus Christ. Tama. Mga kapatid na minamahal, kaya kailangan sumali ka at huwag kang magyabang. Ha? By developing a servant heart, if I were you, okay, I will serve the ministry of my church. Ha? Oh. Amen? Amen. Hindi magandang gawain. Oh, tingnan nyo, attendance natin ngayon. Amen. Di ba kayo natutuwa? Pag hindi ka natuwa, mayroon kang diferensya. Amen. Amen? Yes. Oo, mayroon kang diferensya. Yes. Hindi ka natuwa dyan. Oh, marami pang bakante, alisin natin yan. Huwag nyo sabihin, oh, puno na pastor. Hinto na tayo. Kunti pa lang tayo. Maluwag ang langit. Kaya may survey din eh. Tingnan nyo yung mga pinakapos sa San Gregorio. San Gregorio ba, eh? O, ang dami pang sulok ng kapiyaw na hindi pa natin nararating. Amen. Ka? Eh, kung mapuno yan, hanggang dyan.
lalo tayong matutuwa at higit sa lahat ang Diyos natutuwa. Amen. Amen. Diba? Oh. Bakit ginagawa natin ito? Alam nyo, isang kaluluwa magsisi, magbalik loob sa Diyos, may awitan sa langit. May kagalakan sa langit. How much more? Dito. Natutuwa ba kayo? Ang dami na. Biglang dami yung gin-require natin. Mayroon pa tayong import eh. Ha? Actually, si Jerry ba yung nakaluwis din dito? Mana sa puno. Ha? Ulisan tatay na. Now, mga kapatid, if I were you, I will serve the ministry of my church. Amen? Mm-hmm. And number 3, mga kapatid na minamahal, if I were you, I will support the testimony of my church. Kung naniniwala kayo, kung kumbinsido kayo na ang church na ito, church ng ating Panginoong Jesucristo, at miyembro ka sa church na ito, miyembro ka sa body of Christ na ito, then, if I were you, I will support the testimony of my church. By what? By attending faithfully. Amen? By attending faithfully. Hindi lang pang gusto mo. Noon, pag birthday mo lang, saka ka pumunta sa simbahan. Hello? At siguro ang huli mong punta sa simbahan, pag may bulak ka na sa ilong. Pero Kristiyano ka na, Baptist ka na. Tuwing may pagtitipon dito, wala ka rito, nasa mali kang lugar. Pastor, sobra naman kayo. Hindi ako sobra, ang Diyos ko. Hello? Ha? Mahigpit naman kayo, Pastor. Hindi ako mahigpit, ang Diyos ko mahigpit. Maselan ka naman, Pastor. Hindi akong maselan, ang Diyos ko ang maselan. Amen? Alam niyo mga kapatid na minamahal, kung naniniwala kayo na ang church na ito, Church of Christ, church ng ating Panginoon. So, ito ang hamon ko sa inyo, ito ang challenge ko sa inyo. If I were you, I will support the testimony of my church by attending faithfully. Ha? Hindi na nga kayo member ng choir eh. Alam nyo, sa choir lang natin, marami na attendance eh. Hello? Tapos hindi ka na member ng choir, hindi ka pa babalik ng hapon. O mamaya, huwag kang bumalik. yung hindi umating ngayong umaga, atin mamaya, wala tao dito. Iisipin, rapture. Alam nyo, mayroon daw isang mag-asawa. Mag-asawa dahil hirap ang buhay, makinig kayo. Dahil mahirap ang buhay, if not pray na magkaroon sila ng kabuhayan. E di, tinugon ng Panginoon Diyos yung kabuhayan nila. Binigyan sila ng itik. Nag-alaga sila ng itik, maraming itik, nangingitlog yung itik. Nung mayroon na silang itik, napabayaan na nila ang panumbahan sa Panginoon. Ipuntahan sila ngayon ng pastor. O kapatid, ba't hindi na kayo nananumbahan? Ang dahilan nila lagi yung itik. Okay? Illustration lang ito, Amen? Pagi, pinupuntahan sila ng pastor. Linggo-linggo, hindi sila nakakaaten. Ang dahilan, hindi. Nag-rapture ngayon. Ha? Nag-rapture. Nung maisip nila na umaten na, wala na pala yung mga Kristiyano doon. Sabi nila, ba't wala yung mga kapatid dito? Nag-rapture na. Nagreklamo sila ngayon sa Panginoon. Panginoon, unfair naman, ba't naiwag kami? Sabi ng Lord, sinadya ko kasi may itik kayo. Alam mo, ayaw kung maiwan nyo ang itik nyo. Alright? So sabihin ngayon, unfair ang Panginoon dahil hindi sila na-rapture. Sabi ng Panginoon, ayaw nyo maiwan ang itik nyo eh. Kaya sinadya kong maiwan kayo. Illustration lang po yun.
Okay? Kung ano man pumipigil sa'yo, kapatid na minamahal, huwag mong pahigitan yan at higit sa panambahan mo sa Panginoon. Mabuti na lang, panaginip yun. No, nanaginip yung mga asawa. Umatin sila sa church, wala na yung mga kapatiran. Yung pala, na-rapture na. Okay? Unfair ka, Panginoon! Sabi ng Panginoon, talaga iniwag ko kayo dahil sa ibig mo. Okay? Eh, nung namulat sila, nagising. No? Dapat pala linggo nasa simbahan. Hindi nag-aalaga ng ibig. Dapat linggo nasa simbahan. Hindi namimitas ng opera. Amen. Dapat nasa simbahan. Hindi nagtitinda ng sariwa. Dapat nasa simbahan, wala sa sugalan. Dapat nasa simbahan, wala sa pasyalan. Dapat nasa simbahan, wala sa mall. Hello? So if I were you, I will support the testimony of my church by attending faithfully ang linggo maghapon. Amen. Hindi na nga kayo member ng choir. Ha? Okay, ginawa natin, aawit yung mga choir ng hapon para awitan kayo, awitan ng Panginoon. Eh wala kayo diyan. Tumayo lahat ng choir, walang naiwan na makaupo. Tatatlo. Pasalamat kayo, tatatlo. Huwag kayo ma-discourage. Mabalat kayo, tatatlo kayo, inaawitan kayo. Sabi ng mga hindi umatin na marami wala tayo hindi bumabalik. Okay lang. Hoy, hindi okay sa Panginoon, may bayad yun. May bayad yun. Dapat i-bless ka ng Panginoon. Dapat natuto ka pa. Dapat nadagdagan yung nalalaman mo. May nawala siya. Hello? Amen? Ha? At saka, hindi ginagaya yung ganun alimbawa. Eh, di ba? May nakita ka nga rin. Marami naman pala natin eh. Okay lang. Yan ang akala nyo. Eh, hindi sinisita ni Pastor yung late. Sino ba yun? Yung late na yun. Lahat sinisita ko. Hello? Hindi dahil siga, hindi ko sinisita. Walang siga dito ang Panginoon. Sa church, huwag kang magsiga-sigaan. Amen. Proud ka pa, late ka. Mga kapatid na minamahal, tayo dapat magpakumbaba sa Diyos. Mayo lahat ng hindi. Hello! Amen? Oh. So, mga kapatid na minamahal, if I were you, I will support the testimony of my church by living a godly life. By living a godly life. My brother and sister, kaya po tayo tinawag ng Diyos para magpakabanal. Kaya tinawag ka ng Diyos, kaya iniligtas ka ng Diyos para mabuhay tulad ni Kristo. Amen. Amen? Para mabuhay tulad ni Kristo. Kaya sinabi, Christian, meaning, little Christ. Si Kristo nakikita sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Kristiyano ka na. Ang buhay mo. Ha? Parang hindi ka Kristiyano. Now, tayo, alam natin, lahat tayo, makasalanan, pinagsama-sama, para pabanalin. Para magpakabanal. Tama po ba? Pero hindi tayo dapat magsiraan. Hindi tayo dapat magtinginan sa isa't isa sa mali. At alisin natin dito yung ugaling holier than thou attitude. Yung pagiging legalista. Hello, amen? Mas banal ako sa'yo. Ha? Wala ka nang hinana. Amen? Na tayo'y makasalanan, tayo ay niligtas lang sa biyaya ng Diyos. Amen. Ha? Ngayon, ang prayer ko, lahat tayo lumuko. Oh. May nahulog. Nadulas. Ibangon natin. Huwag natin ginagawang para tinapang kinukurot-kurot. Pinag-uusapan habang kumakain. Hello? At
tuwang-tuwa kapag ipaalam sa iba. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung mayroon man nagka-problema, pag-usapan natin, ayusin mo buhay mo. Hello? Tutulungan kita. Amen. Pero hindi ko ipangangalandakan dito. O, experience ko bilang pastor nyo, 25 years na in the ministry. Pero umiiyak, talaga, nasira. Sabi niya, pastor, tulungan nyo. Kaya ano magagawa ko, nasira na. Nabasag na. Sa inyo ko lang sinabi, oo, ako lang nakapano niya ng Diyos. Kahit asawa ko hindi niya alam. Hello, amen? Nasira ng kapatid ko yun eh. Ba't ko'y pangangalandakan? Hindi na ang nangangahulugan kinukonsinti ang kasalanan. Pero pinoprotektahan natin ang kasiraan ng ating mga kapatiran. Amen? Amen. Mayroong kapatid, tumayo, nakataas yung palda, nakalitaw yung puwet. Anong gagawin mo? Litaw yung puwet. Hindi! Lapitan mo, takpan mo. Kapatid, dahilan yan, takpan natin yan. Hello, amen? Amen. Sabi mo, concern ka. Hindi ganun ang concern. Hello? Oh. Eh, ba? Kasi ang kasiraan ng isa, kasiraan natin lahat. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Alam niyo, pagka Kristiyano sinisiraan, kahit siraan yan, at nung naninira sa labas, pagtatangkol ko yan. Bakit? Miyembro natin yan eh. Hello? Oh. Isa may nagka-problema kapatid. Dahil, sasabihin mo ba, bagay sa iyo yan, kaya ka na, hindi. Kapatid, manalangin tayo. O tinatanong, sino ba ang man sa'yo? Sumurin eh. Hindi ko sinabi, bagay sa iyo yan. Dahil, concern ako sa kapatid. Hello? Amen? Ganyan ba kayo? So mga kapatid na minamahal, member kayo ng church na ito. Ha? Kailangan maging concern tayo sa isa't isa. Nagmamahalan, hindi nagkakagatan. So if I were you, I will support the testimony of my church by attending faithfully, by living a godly life, and by giving regularly. By giving regularly. Sabihin nyo, regularly. Hindi yung pagbigay ka sa isang taon, sa susunod, wala na. Kumusta ang pamilya mo? Sinusuportahan mo ba? Hello? Hello? May kausap ako? O, bigyan mo yung pamilya mo, minsan lang. Halimbawa, nag-aaral yan, nasa Manila. Ha? Anong gagawin mo? Padadalan mo yan, regular. Sa pangrenta niya, sa pangangailangan niya, pinansyal. Ha? O, ID, para makatapos. Ngayon, ang church, ganun din. Hello? Lalo na may project tayo, mga minamahal. Ha? At tandaan niyo ito, kung anong binigay niyo sa church, hindi yung personal na binibigay niyo sa akin. Eh, pasalamat. Salamat din ko sa mga nagbibigay personal sa akin. Yun yung akin. Pero binigay mo yan sa church, binigay mo yan sa Panginoon. Amen. Hello? Amen. At hindi yan utang na loob ng pastor. Pag nagbigay ka, nagbabalik lang tayo sa Panginoon yung para sa Kanya. Tama ba? Oo. Kala nyo yung binibigay ko sa pastor. No? Mga kapatid na minamahal. Pero siyempre, natutuwa ako pag nakikita ko yung faithfulness nyo sa giving. Sabi ko, lumalago ito. Kaya nilibay ko lahat. Lahat ng member.
kuha kayo ng envelope nyo, offering kay Ate Marinela. Ate ng lahat. Ate ni Nanalita yan. Tawag ni Nanalita, ate eh. So kung may pinakamatanda dito, si Marinela. Pati si Nanalita. Pati si Nanalita ang tawag ate. Oh, hindi kayo na sobrang ng envelope nila. For record lang. For record. Hello? Amen? Yun ang ano natin dito sa church. Okay? Oh, ayun, si Ate Marinela. For record lang. Oh, kasi nagre-record tayo eh. Nasusukat, nag-image natin doon yung lumalago. Okay? Ha? Mga kapatid, naminamal, kailangan niyo po yan. Right? So if I were you, I will support the testimony of my church by attending faithfully. Alam niyo yung kapitbahay niyo, nakikita kayo na umatin regularly, nabibless yan. Hirang mga pamilya dito, ha? Umaatin na ng morning, umaatin pa ng hapon. Nagmamadali pa yan. Yung pala late na kung umalis kayo nagmamadali. Bilig ako diyan sa kapitbahay. Laking nagmamadali papunta sa church. Eh paano? Alas 9 ang panambahan. Alas 9:30 nasa bahay pa. Alam nagmamadali. Halos madapa. Dapat advance kayo. Amen? Oh. Tapos maabutan nyo. Third point na. Eh hanggang third point lang ako eh. Akala nyo okay lang yun? Sa inyo, hindi okay yun. Ha? Okay? Dapat magya kayo pag nalilate kayo. Amen? Magya kayo sa sarili nyo una. Okay? Alam nga, eh kung pastor kayang late. Ha? Mayroong pastor na gigising pa. O anak, gising ka na. Sabi ng nanay. Bakit ba nanay? Magbigay ka ng talong katwiran. Una-una, linggo ngayon. Pangalo, Sunday school, alas 9. Pangatlo, ikaw yung pastor. Pangit naman ata. Hello? Mga kapatid, okay? Dapat natututo kayo, lumalang tayo. Amen ba? Amen. Kasi tingnan nyo yung mga bisita. Ha? Pag nauna pa yan. Alam nyo, nakakalungkot. Minsan, miyembro, pag nauna, parang luging-luging. Tayo atang nauna. Pampalik. Pagbalik, late na yun. Mas magandang nauna ka rin sa ikaw ang hinahantay. Huwag mong paghintayin ng Panginoon. Okay? Mga kapatid na minamahal. Right? So, if I were you, I will support the testimony of my church. Okay? By attending faithfully, by living a godly life, by giving regularly. Hindi yung parang naglilimos ka lang. Sa church ng Panginoon, hindi mo nililimusan ng Panginoon, ibinabalik mo lang yung para sa Kanya. Amen. Hindi lang para kang nagsusupport ng taong gusto mong bigyan kung gusto mo. Ayaw mo kung ayaw mo. Naalala ko yung isang estudyante, nag-aaral, ang kanyang tatay, magsasaka, sumulat. Ha? Sumulat. Sabi niya, tatay, ha? Nangangailangan na naman po ako uli. Kailangan ko pang-renta ng bahay, kailangan ko pang-tuition. Eh, malabo ang mata ng tatay. Binabasa niya yung kontrang anak. Binasa ng anak. Tatay! Ha? Kailangan ko ang pera. Kailangan kong pambayad ng bahay. Kailangan kong pang-tuition. Ha? Kahit maaari, bilis-bilisan nyo.
Sabi nung tatay, walang utang na loob yung bata na yun. Ha? Kasi yung bumasa, yung kontra. Pero ang tunay na sulat ng sabi niya, tatay, hindi palumanay. Hello, Iman? Parang hindi ata tumanap. Kaya hindi ako marunong magkwento eh. Pero nung binabasa ko yun, ako lang mag-isa, nakangiti ako. Tumatawa. Pagkatapos, tinignan ko kapaligiran ko, mamaya may tao. Nakatingin sa akin, si Pastor. Tumatawa mag-isa. Okay? Mga kapatid na minamahal, kailangan po natin magbigay regularly sa simbahan ng Panginoon. Bakit? Regular din ang gastos eh. Tama ba? O yun mo. May electric pan tayo. O yung computer natin. Ha? Kung ano rin yung ginagawa. Kasi wala pa tayong pamugpas ng mga technician. Praise God, mayroon na tayong technician yan. Libre. Umabot ng alas 2 ng gabi dito. Para gawin ito at may mga gamit tayo. Hindi pa rin gawa. Kaya yung laptop ang ginamit natin. Hindi. Kaya mayroon lang ulan na yung connection. Okay? Amen? Marunong si Brother Jasper. Tinatulungan nila ni Jane. Alas 4 na ata.